Okay, ang video content natin ngayon ay ang paglilinis ng ignition switch ng NK400. So ayan, pag ino-open natin, hindi siya mag power on. So, observer natin to on the previous days na ayaw na mag-start. So sabi ko gagawa ko ng content regarding dito sa pag maintain itong ignition switch para hindi na tayo bibili. Okay, so aalisin natin yung mga ito, allen, ayan, dalawa, then yung dito sa ilalim, ito, first time ko itong gagawin. Check natin kung may babalik natin. Okay, tapos ito another allen bolt. Nauulanan kasi yan, kaya ganyan nagkakaroon ng mga amag o pumido, kaya naglulose contact. Kaya bibili ako ng ignition switch na bago. So kaya naman gawin troubleshooting, gagawin natin. Okay, tanggal na natin yung allen bolt. So, dalawa lang yan, wala naman nakasabit. Yun, so eto ang ignition switch. Bitin lang natin ito dito sa harap dahil hindi naman siya kailangan kalasin. Then may dalawa itong mga bolt sa ilalim. Ito, isa, dalawa. Yan, medyo kung hindi na nakikita, gagamitan natin na ng screwdriver or Phillips. Dalawang Phillips screw. So tatanggalin natin yan. Okay, yun, tanggal na natin na isa. Okay, yun, wag natin ito iwawala, may washer yan. Ito pa, hirap tanggalin. Ayan, sumasama na yung takip, yung bottom cover sumasama na. Ibig sabihin na loosen ko na yung isa pang Phillips screw. Nandahan lang na hindi mahulog at mawala yung Phillips screw. Yan. Okay, may lock water yan. Dalawa na. So, ang laman nito, tandaan natin ito guys, na ito ay nakaganitong alignment. Okay, ito lang hugutin natin. Ito lang. So ang alignment nito kailangan ganyan. So tanggalin muna natin yan. Yan, so ito yun. Yan o, nag-stack up guys. So, ayaw magbalik o. Ibig sabihin corroded siya sa loob. Okay, sprayan muna natin ng WD-40, then yung linisan natin ng liha. Ito pa guys, tanggalin natin to, linisan pa rin natin to. Ayan, oh. Yun, dahan-dahan lang na hindi natin ito ma-misplace. O, ganyan yan. Okay, o, ganyan yan. So hindi ko muna tatanggalin yan para hindi yan ma-disalign. Okay, linisan ko muna ito. Okay, sprayin muna natin ng WD-40.
para yung mga o kalawang ay matanggal. Then exercise natin. Ito din, spray natin ng WD-40. Ito sa ilalim. Then punasan na lang natin ang basahan. Okay, kumuha ko ng liha. Lihain muna natin to. Ito. Sobrang dumi. Punasan natin ang basahan. Okay, malinis na. Mga dumi-dumi lang yan dahil nauulanan at nalikabukan. So, mga dumi lang siya. Ngayon ito. Okay, ito. So, ito. May guide naman siya. So, linisan din natin ito ng WD-40. Cover lang to eh. Plastic cover. So, kailangan guys, pag nagpa-parking tayo ng motor, iwasan lang natin na expose sa ulan yung ignition switch. Kung pwede naman takpan ng kung anong plastic na hindi siya directly papasok, mas maigi. First time ko itong ginawa, so sana maibalik natin ng maayos. Okay, malinis na. So, balik ko na ito muna. Ganito yata yan. Wow. Punasan natin to. Laro na. Yan lang kailangan troubleshoot na gagawin natin. Kailangan bumabalik yan sa taas. Yan, ganyan. Hindi ko pwede tanggalin yan kasi pipitik yan eh. Baka mawala yung bulitas. Yan, bulitas yan dalawa. Ito, lihain na muna natin habang natanggal na. Yan. Huwag naman yung sobra. Yung ganyan lang, parang pagkaroon lang siya ng contact. Interchangeable naman siya. Ayun, paulit natin ang WD-40. Then exercise natin. Uulan na guys. Bilisan na natin. Madilim na ang kalangitan. Oh no! Balik na muna natin to. Baka abutan tayo ng ulan. Ang itsura niyan pag ganito, mayroon slot yan guys. Yan, ganyan yan. Oh, ganyan. Yung slot, oh, ayan, may mga di mawawala kasi may mga slot pala yan. Okay. Kasi ito dito sa ilalim. Ganyan yan. Natin kung gagana yan later. Okay. Okay. So bago natin isara, check muna natin kung gumagana yung switch. Yun, ibig sabihin nasa tama tayo. Umuulan na, ibalik na natin yung
mga screw. Dito. Okay, higpitan natin yan para hindi pasukin ng tubig. Dito it na tight siya. Kaya hindi na nyo gagamitan ng Loctite. Okay, subukan ulit natin. Okay, gumagana na. So, ganyan lang guys. At ibabalik ko na itong kanyang headset. Okay, ganyan lang. Kasabit lang yan dyan. So, tapos na. So, simple troubleshooting lang gagawin natin. So, check natin kung andar. Saka, ilang volts yan? 12.4. Check natin. Ayan. Maandar yung fuel pump. 12.3 volts. Start natin. Wow! Ibabalik ko na yung mga bolts. Salamat sa panonood ng video content for this day. God bless. Peace.